mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador. At tingin ko nagsisisi na po ang mga bumoto dito kay Robin Padilla dahil nga po medyo mahina po bumbunan. Ako po ay naging tagapangulo ng komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon bilang sila po ang nakakaalam malinaw po na kung meron tayong pakikinggan ay yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito. Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ayan na nga ba? Ang sabi po dito, Ayan na nga ba, oh. Alam nyo, hindi ito dapat ginagawa talagang senador. Kita nyo, impeachment court, napakaseryoso po ng ng usapin. Pero kita nyo, nagjo-joke siya nang wala naman sa lugar at wala pong natawa. Siya lang. sa Tagalog po Ginoong presiding officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong maestrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susog. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama, at sa ating pong mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas, ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 na taon ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan, yung rules na yan, nawawala yan eh. Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, Maguguluhan ka talaga kasi hindi arok ng utak mo kung ano ang impeachment. Hindi arok ng utak mo kung ano ang mga rules, kung ano ang mga dapat sa nagawin sa impeachment at kung ano ang nakasaad sa konstitusyon at sa batas. Sasakit talaga ulo mo, malilito ka talaga kasi nga bobo ka. ang Pangulong na Sada. Yung sumunod po, nandito na po ako noon. Ang nag-preside ay ang mahal na Bicolanong kaibigan ko, Senador Chis Escudero. Yun po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari.
Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer si Chis Escudero? Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat. At yung tanong niya, pang bobo. Yung tanong po niya, pang walang utak. Hindi niya po arok kung ano ang kanyang tanong. Kasi, alam niyo po, makinig ka lang sa mga kasama mo sa plenaryo, diyan sa impeachment court. Makinig ka lang. Hindi mo na kailangan magtanong, hindi mo na kailangan mag-google. Napakabobo talaga nitong si Robin Padilla. Heto, sagot sa tanong mo, Robin Padilla. Thank you, Senate President. Mr. President, with all due respect, the Constitution does not provide that the Senate President must preside Ayan na. in cases of impeachment trial. Ayan na. What the Constitution provides is that when the President is undergoing impeachment, going through the trial, is being tried, the Chief Justice must preside. Nowhere in the Constitution, in the provisions on public accountability and impeachment, does it say that the Senate President must preside when the Vice President is under trial or any other impeachable officer. And precisely because of Ayan. Napakaliwanag Siguro hindi naintindihan kasi English. this, and precisely because the Constitution likewise allows Congress, not the impeachment court, Congress, to promulgate its own rules, which is what the Senate did in June 3. We proposed amendments to the rules under our rulemaking power, which, by the way, was subsequently ratified when we convened in a special session on June 17. The June 3 journal was ratified unanimously on June 17 when we had our special session. And in the June 3 minutes and the journal, precisely we approved the amendments to the rules. This was further ratified on June 17. Therefore, it is considered regular. The presumption of regularity now comes into force. But having said that, Mr. President, the good gentleman from Taguig has brought this matter before the Supreme Court. And we agree with the point earlier raised by the Senate President. This matter should be either discussed in the Senate in plenary as a legislative body, or if he has questions which may in fact turn out to be valid, he has brought this matter before the Supreme Court. And therefore, this impeachment court is not the venue for this Yun! debate, Mr. President. Yun! If there is anyone who is out of order, with due respect, I think the proper process is the matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. And therefore, the presumption of regularity behooves us as an impeachment court to proceed. And finally, Mr. President, allow me to reiterate, the point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order, Mr. President. Yun. Constitution, like Soplak, di ba? Soplak si Kawatano. Dalin mo sa Supreme Court yung inangaw-ngaw mo. Hindi kasi kayo mga nagsipasukan nung mga nakaraang araw. Bigla kayo susulpot dyan sa impeachment court at
Mag-aasta kayo. Nakala nyo mga pabibo kayo. Akala nyo kabisado nyo Supreme Court. Ako nga vlogger lang eh. Naintindihan ko yung sinabi ni Kiko Pangilinan. Walang nakalagay sa konstitusyon na ang tanging magpe-preside lamang kapag ang isang vice-presidente ay ini-impeach ay tanging Senate President lang ang pwedeng mag-preside. Wala pong nakalagay na ganon. Wala. Sa presidente, oo. Sa ating presidente. Wala pong nakalagay sa vice-presidente. Ngayon, nagbotohan sila. Nagbotohan. Kung ayaw nyo pala na si Chis Escudero ang mag-preside, bakit nung tinanong kayo ng no? Kung sino yung may ayaw na ang mag-preside ay si Chis Escudero, bakit nagtaas kayo ng kamay? Diba dapat nag-abstain na lang kayo? Hindi kami boboto. Ayaw namin, hindi kami papayag dyan. Ayaw namin na si Chis Escudero ang mag-preside. Ganun sana. Diba? Kasi, nagtaas kayo ng kamay. At ibig sabihin, sumasang-ayon kayo dun sa botohan. No ang inyong sagot, pero sumang-ayon kayo sa proseso. Sumang-ayon kayo eh. Tapos, ito si Robin Padilla, Diyos ko po, napakabobo talaga. Nung tinanong kung kayo ba pumapayag ba yung hindi pumapayag na si Chis Escudero mag-preside? Nagtaas ng kamay. Nagtaas ng kamay si Robin Padilla. Tapos nung tinanong, payag ka ba? Si Chis Escudero ang mag-preside. Nagtaas din ng kamay. Tangin na talaga. Meron tayo senador na bobo. Napaka-bobo, Diyos ko dahil. Sus Mario Joseph. Naku po, ewan ko ba talaga, bakit nyo ginawang number 1 yan noong 2022? Nagpaniwala kayo kay Digong. Kita nyo ginagawa ngayon sa Senado. Puro kagunggungan. Puro kaingutan ang pinagagagawa. Kaya nako sa darating po na na 2028 election, kung sakali pong bumoto yan, kumandidato yan si Robin. Huwag yun na iboto, huwag na. Sabi naman ni Robin okay naman na siya, maayos naman na buhay niya. Siya ay siya daw ay maganda daw ang kanyang asawa, bata. Nagtitiis lang daw siya para sa atin. Di hayaan na natin siyang magtiis. Wag na natin siyang pagtiisin. 'Di ba? Wag nang gawing senador. Nagrereklamo na yung tao. Patahimikin na lang natin ang buhay ng mga Pilipino. Patahimikin natin ang Senado. Total naman, yan naman hindi naman po nagsisilbi in the pleasure of the Filipino people. For the pleasure ng mga Pilipino, hindi. Nagtatrabaho po yan para kay Digong. Sabi nga niya, di ba, kahit sunugin siya, mangangamoy Digong siya. Kaya na lang natin siya sa buhay niya. Di ba, samahan niya na lang si Mariel, yung kanyang asawa, si Mariel, na mag-online selling. Tapos nakaroba na naman siya, tapos pakita niya yung pototoy niya. Tapos kapag pag natalakay yung kanyang ginawang kabulastogan na yon, yung kanyang kapabayaan na yon, na nagpakita siya ng pototoy, magagalit. Ikaw ba na may tanga, nag-online selling yung asawa mo. Tapos ikaw bigla kang eepal. Tapos makikita yung sile. Makikita yung sili, tas magagalit ka pag natalakay yung sili mo na pinakita mo live, di ba?
Huwag ka nang magkandidato sa 2028, Boy Sili. Ayaw naman na sa'yo ng mga Pilipino at kitang-kita naman na ng mga Pilipino yung kabubuan mo. Tama na yun na mayroon kaming mga pagtitiisan pa ng mga senador hanggang 2028. Pagkatapos niyan, tama na, okay na kami. Sa totoo lang, pag nawala mga Duterte sa politika, nawala ang mga pro-Duterte sa Kongreso, pro-Duterte sa Senado, pag nawala po yung mga yan, pustahan tayo, napakatahimik ng Pilipinas. Napakatahimik. Wala pong mangyayaring mga kaguluhan, walang mga rally-rally, walang mga mamemerwisyo. Kaya lang naman nagkakaroon ng perwisyo, gulo, at mga nang tatarantado ng mga Pilipino dahil nga po inuudyukan ng mga DDS vlogger, mga DDS influencer at ng mga DDS senators. Pag nawala po yung mga yan, sa 2028, sigurado ko tatahimik po buhay ng mga Pilipino. Magiging maayos po buhay natin pag wala na ang mga Duterte alay sa mundo. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At wag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.